lalapit na po talaga ang ESMA. So patuloy po tayo na mag-aaral tungkol po sa salita ng ating Panginoon, ang ating pong mag-aaralan sa umagang nito ay matatagpuan sa Lucas 22:39-46. Jesus agony at Gethsemane. Siguro for the first time, pagtagan po pastor ay ngayon ko lang po ito itatouch. At marami po talaga ang medyo naiiwasan po ang topic pagdating po sa Gethsemane. Napakaganda po na mapag-aralan po natin sa umaga po ito. Dahil po kasi buhay ng ating Panginoon ay hectic. What on Sunday, nung po siya ay, bago po siya tumako doon sa krus ng Calvary, yung pinatawag nila Palm Sunday, ay naroon po na ang mga tao ay sinird siya. No? As he entered Jerusalem, akala nila ay talagang tatayo ng Panginoon ang kanyang kaharian noong araw na yon. Maraming mga tao ang nagnanais, makalapit at makakita sa kanya. And then Monday, ay siya po ay napunta sa mga templo at nakita niya po yung templo ng kanyang ama, yung lugar ng panalangyan ay ginagawang bentahan ng kung anong mga kalakan. Nagalit po siya. Pinagtataob yung kanyang mga table at sinabi nga po nila muna na ang bahay ng aking ama ay tatawaging bahay pananalinan, ngunit ginagawa niyong bahay ng mga kriminal o ng mga magnanakaw. At kaya nga po, siya po ay very talagang hectic. Tuesday po ay yung mga chief priests at mga religious leaders ay talagang hinaharas siya at tinatanong sa kanya, sino ka ba at sino nagbigay sa iyo ng authority na ikaw ay mangaral para dito. And then Wednesday, yung kanya pong pinakamatalik na kaibigan. Isa sa kanyang mga disciple ay nag-agree, nakipagkutsara doon sa mga high priests at mga religious leaders upang siya ay ibenta, ipagkano doon sa halagang 30 piraso ng silver. Hindi dahil sa mali ang ideology natin, Panginoon, kundi dahil sa pira. No? Marami po minsan ganyan eh. And then Thursday, ito po yung final day bago po siya pumunta sa Cyber. Napag-aralan po natin, no, po tumayo, Sunday before Pastor Dante preach you, napag-aralan po natin yung humbleness na pinakita natin Panginoon, noong hugasan ng Panginoon yung mga maduduming paa ng kanyang mga disciples. At ito po yung tinatawag po na the Last Supper na ginanap. At ito din yung gabi pong ito, nung sila po ay sinama ang kanyang mga disciple upang pumunta sa isang garden. Kung titignan po natin, pag sinabi po natin garden is a place of beauty. Di po ba? Nandun po yung tranquility o yung kapayapaan. Nagbibigay sa iyo ng isang magkaang na pakiramdam, lalo na kung kayo ay magkakaibigan o mag-anak o mga mahal mo sa buhay, kayo ay namamasyal doon sa garden na ito. No? Na-enjoy po natin. At ang ating po Panginoon ay ganun din po siya pag siya ay pagal sa kanyang mga preaching and ministry, pumunta po siya sa garden o nag-retreat po siya, no? Upang siya ay makapag-recharge, upang siya po ay tunay na makapagdala o makamuli, makapagbigay lakas sa kanya. Kaya maraming mga pagkakataon after na ministry niya, makapag-preach siya o makapagturo po siya, no? Lumiretreat po siya kasama yung mga disciples siya upang siya ay manalangin. Usually po ay siya ay nagpupunta sa garden. But this time, this very night, opposite po yung kanyang mararanasan sa garden na ito. Sa night, nung siya po ay magpunta sa garden of Gethsemane, no? Ay ito po yung lugar na ngayon ay isa-settle yung pinakamalaking transaksyon para sa kaligtasan o buhay o kaluluwa ng maraming mga tao. Ating po pag-alalan yung lugar na po ito. Lalo sa Mark, si Matthew, tinawag po ito ng ibang mga disciple na Garden of Gethsemane. No?
Ano po bang klaseng lugar ito? Ano bang lugar po ito? Una po, it was a place of pressure. No? Oftentimes, alam po natin na, say, sa Luke chapter 22, verse 34, ay, ang sabi po doon, as usual, no? It is a habit sa ating Panginoon na siya po ay mag-retreat sa garden at siya po talaga ay binibisita niyo, kasama niya yung mga disciple. No? At ito po yung naging refuge ng ating Panginoon. It's a place na siya po ay talagang pumupunta upang siya ay mag-recharge. Yung the name Gethsemane po ay, ito po ay isang Aramaic origin na it means olive press. No? Sabi po natin sa Mount Olive, ang binanggit po doon, no? At ang dalawang disciple binanggit yung Garden of Gethsemane. Dito po yung lugar na hindi po katulad ng garden na natin pong maaaring na picture kanina. Kasi po yung time na yun, yung pong Mount o yung Garden of Gethsemane o yung doon sa mga, ito po yung lugar na tinutubuan ng mga olive. No? At doon din po tumutubo yung mga bunga nito ay kinukuha po nila at doon na rin po nila ito pinipisa upang kapasin ang langis ng olive. Alam po naman natin pag dito ay very precious yung olive at that time. No? Yung olive oil ay ginagamit po ito sa mga pagluluto, ginagamit po as a medicine. No? Yung bunga po ito ay ginagamit sa mga pagkain. So ito dito yung lugar na kung saan yung olive, yung pinakabunga, ito po ay in-squeeze o pinipress, no? Upang lumabas yung katas na langis. So makikita niyo po siguro kung paano paglabas siguro no, ng bunga o na nangyayari na kung para ma-press yung pinakalangis na ito. No? Pero ito po yung lugar na ngayon po ay mararanasan ng ating Panginoon yung pressure sa kanyang buhay. Hindi po siya nandun para mag-relax, hindi po siya nandun para umabasa lamang mamahinga, kundi ito po yung lugar ngayon ng pressure na mararanasan niya sa kanyang buhay at sa huling yugto na kanyang ministry sa mundong ito. Ano po ba yung mga pressure na naranasan ng ating Panginoon doon? Meron po, there is external pressure sa ating Panginoon. Kung buksan niyo pong Bible niyo sa Mark chapter 14 verse 33 sa King James Version, ang sabi po doon, He taketh with him Peter and James and John and began to be sore amazed and to be very heavy. No? Ang ating pong Panginoon Jesus ay nai-experience niya o nararanasan niya at that time yung mental anguish o yung pressure o yung mga kaisipan sa kanyang kaisipan, yung mga kaisip niya ay mayroong mga naglalaro at mayroong mahirap siya nararanasan. Yung the phrase, he was sore amazed, ang ibig po sabihin ko ay to be struck with terror. No? It has the idea of terrified surprise. Parang naroon po nararamdaman yung napakalaking takot. Naranasan niyo na ba minsan yun? No? Talagang takot na takot kayo sa inyong buhay. No? At yun ay nalalanasan ko. At habang nakikita niya po yung palapit na kanyang kamatayan, habang nakikita niya yung danarasin niya upang ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng katubusan, he was overcome by horror. No? Bagamat alam niya yung kanyang dadaanan on the way to the cross, nakaramdam po siya ng malaking pagkatakot tungkol sa mga bagay na mararanasan niya. Maaaring ito ay napakalaking pasakit o kaisipin sa kanya. Ang sabi po ng word that he was very heavy, it speaks of condition of great distress and anguish. No? Ang sabi niya po doon sa Mark chapter 14 verse 34, my soul is exceedingly sorrowful. It means to be overwhelmed with sorrow. Parang tinatapunan ka ng kalungkutan. Pinapaligiran ka
ng tunay na malaking alalahanin sa iyong buhay. He knows kung ano ang sasapitin niya. Alam niya na ang Diyos na kanyang Ama ay huhusgahan siya. Alam niya na maraming mga tao ang siya ay tutuyain on the way to the cross. Alam niya na mga lahat ng ito'y mararanasan niya at kailangan tiisin niya ang mga bagay na ito. Ngunit sa kabila ng kaalaman niya, in his human form, yung kanyang kaisipan ay na-overwhelm ng takot sa kanyang buhay. As a human, naranasan niya kung gaano kalaking takot na isipin niya ngayon palang noong palang time na yon kung ano yung dadanasin niya physically. No? Ay na-overwhelm niya. Tapos po, pangalawa po ay was emotional anguish. Naranasan niyo po yung pressure na sa emotion. No? Alam niyo na pinakamapigat ata yung pag-emotion, yung stress ang maranasan mo, o yung talungkutan, o yung sorrow na to. No? Yung that time ay sinama niya yung tatlong kaibigan niya, no? Disciple niya. Yung siya ay iniwanan niya doon sa pinaka-gate ng garden. No? Kasi po yung garden ng Onid sa may mga fence po yan, no? May gate, tapos sinama niya po the inner garden, yung tatlong pinaka-close niya, yung inner disciple niya. Pero instead of tarrying with him, o yung siya ay makasama niya ito upang manalangin at makasama niya sa time na nararanasan niya yung malaking kalungkutan sa kanyang buhay. Ano po yung ginawa ng tatlo? Natulog, ano? Ginawa na yung Panginoon mag-isa. Sabi sa kanya ng Panginoon, o dito muna kayo, ha? Sabi ko sa tatlo, a stone away, ay doon po nagpatira pa o lumuhod ang ating Panginoon panalangin. At ginawa na yung tatlo. Sabi sa tatlo, diyan muna kayo, watch and pray. Sumama kayo sa panalangin mo. Magpuyat kayo. No? Kasi sabi natin, bantayan niyo ako, tignan niyo ako. No? Kailangan ko ng kasama. Kailangan ko ngayon ng mga kasama na para yung aking kabigatan ay maibsan man lamang. Pero, ano po yung ginawa ng disciple na tatlo? Sila po ay natulog. Later on, alam niyo po na yung mga disciple niya ay ia-abandon na po siya. Peter will deny him. No? It was the difficult part emotionally sa ating Panginoon na talagang maranasan niya na siya ay mag-iisa, no? Na kailangan niya ng makakasama at that time, pero alam niya, at the end of the day, mag-isa niyang babatahin ang Calvary o yung daan patungo sa Calvary. Mag-isa siyang may iwanan doon at yung mga kasama niya na 3 taon na tinuruan niya ay siya po ay iwan. Katulad ko nga po ng sabi ng mga komentary o mga commentator, the most difficult part of the day or that night sa buhay ng ating Panginoon, emotionally, ay alam niya that time yung relationship nila ng kanyang Ama ay mapuputol. Yung fellowship nila mag-ama ay mapuputol. At doon sa krus ng Kalbaryo ay sasabihin niya ang mga katagang, my God, why have you forsaken me? Kailangan pong gawin ng Ama na talikuran ng kanyang anak. Isang napakalungkot na bahagi sa buhay ng ating tagapagligtas. Na isang saglit ay mawalay sa piling ng kanyang Ama. Yung relationship nila, yung fellowship nila ay maputol dahil sa kasalanan na kakargahin ng ating Panginoon Jesucristo. Yung kasalanan mo, yung kasalanan ng mundo ay ipinataw ng Ama doon sa ating Panginoon. Kaya kailangan yung kanilang relationship, yung kanilang intimacy, na yung relasyon nila ay mapuputol.
Hahayaan siya ng Ama dun sa kanyang kalagayan na siya yung maging hain para sa kasalanan ng mga mundo, ng mga tao sa mundo. Napakalaki po kabigatan emotionally para sa ating Panginoon na maranasan ang ganitong mga damdamin na buhat noon ay magkasama sila ng kanyang Ama. Na naroon yung intimate na relasyon nila at fellowship ng kanyang Ama. But, when time comes, dun sa cross, iiwanan at pababayaan siya ng Ama mamatay para sa kasalanan ng sanlibutan. Ang pangatlong pressure po, kung sabi Panginoon, yung external pressure. Sabi po doon sa Luke chapter 22, verse 44, and being agony, he prayed more earnestly, and his sweat was it were great drops of blood pouring down to the ground. No? It was like sweat of blood. Sabi siya po mga saan, iba pong disciple na sabi, up to the point of death. No, grabe. Yung anxiety niya, yung pressure, stress na dinadanas ng ating po na physically ay talagang nararamdaman niya. Kaya nga panalangin niya, doon ay he prayed earnestly. Hanggang po doon sa mga account ay halos ikamatay niya yung mga nararanasan niya. At sa account po nito, ang sabi nga po ay nakita ni Luke sa dalawa pong account ay hindi po binigyan ng pansin to. Kasi po si Luke ay medyo may sabi po natin ay siya po ay doktor. No? So, medyo nabigyan niya po ito ng pansin. Nung mabasa ko po ito habang pinag-aaralan ko po, isang tanong ang tumagit sa aking isip. Posible nga kaya talaga na isang tao at the time ay extreme anguish sa kanyang buhay, sa naranasan niyang pressure, stress, ay maranasan niya na talagang yung kanyang pawis ay talagang maging parang dugo. No? Nagtanong po ako dun sa mga medical estudyante po doon, isang aking anak, posible pa. Sabi niya, oo. Pwede. Alam po, research ako, sabi po ng information na sa research, sabi po doon, in 20 years of 20th century, merong 76 na kaso ng hematitrosis. Ang tawag po doon ay hematitrosis. No? Yung pagka yung pawis ay nagkulay dugo. No? Hematitrosis, meron pa lang 76 cases. Ang pinag-aralan nila at kinlassify po nila ito into category according kung ano yung cause, bakit nangyayari ito sa tao. At isa pong nakita po nila na naging conclusion po nila, nangyayari daw po ito sa tao na maaaring siya ay magpawis ng parang kasama ang dugo pag dumadating yung acute fear and intense mental contemplation were found to be the most frequent inciting cause. Pag daw malalim at talagang naroon yung malaking takot at talagang pressure na dumadating sa buhay, dumadating daw po itong pagkakataon na ito. Paano po ito nangyayari? Siyempre, kailangan mapaliwanag po natin. Yung ating po kasi mga sweat gland o yung pinagmumulan ng ating pawis, ay ito po ay napapaligiran ng mga maliliit na blood vessels. Ang matawag na capillaries ba or what, ang tawag po nila doon, na ito po ay nariyan. At pag dumadanas ko po ito po ay nagdadivute, nagko-constrict, to the point na ito po ay nagra-rupture, at kung saan yung mga naroon, mga blood ay humahalo po doon sa ating pong sweat gland, at ito po ay nalalabas sa pamamagitan ng pawis, at ito po ay nagkukulay dugo. Imagine po kung kaanong pressure ang naranasan ng ating Panginoon at that time, na mapansin po ni Luke
na ang ating Panginoon ay yung kanyang pawis ay may halo ng dugo. Imagine, ano? Siguro talaga sabi po lang to the point of death. Na naroon po yung kanyang sarili ay halos na po mamatay lang po siya. Noong naiisip niya kung ano yung dadanasin niya, pinararanasan na emotionally, na siya po ay i-abandon at iiwan na kanyang minahal at na kanyang ama. Imagine. Alam po natin na siya ay God in human form. At alam po natin yung bagay nito hindi po ginawa ng Diyos na superhuman. Amen. Hindi po. Katulad mo rin yung bagay ng ating Panginoon. Nakakaranas ng gutom, nakakaranas ng antok, nakakaranas ng galit, nakakaranas ng pamamahal, nakakaranas ng sakit, emotionally, physically, lahat nararanasan niya. It's human. God in human form na posible na lahat ng naranasan niya ay halos mamatay na siya doon sa pressure. Yung garden po ng mga dati dapat ay is a place of refuge na pahingahan. Doon niya minimit ng Panginoon ang kanyang ama to gather strength, but this time it's called the place of pressure. Nandun niya maranasan extreme anguish, extreme fear, extreme loneliness para sa kanyang sarili. Na parang hindi niya na kaya i-handle to the point of death. Hindi po ba? Kaya ang kasama ni Luke, ano po siya? In-strengthen siya ng angel. In-strengthen siya ng angel. Kailangan po, bigyan po siya ng lakas. Kundi baka at that time, hindi na po umabot sa Diyos ang ating Panginoon. Baka doon po siya namatay. No? He needs the intervention of his Father na para ma-strengthen siya. Para po dito, he prayed talaga earnestly sa kanyang ama yung mga bagay ito. It was a place of pressure. Pangalawa po, it was a place of prayer. Sabi niya, kanina, iwanan niya yung walong kasama niya, yung tatlo po na niya, yung inner circle niya. Kung bakit na yung po yung kanyang mga ginugroom talaga. Tinuturuan na masigit doon sa 8. Talagang binubukas ang kanyang puso sa tatlo na ito. Binubukas ang kanyang naisin para sa kanila. At ang sabi nga po niya doon, watch and pray. You should watch and pray. The word watch means to give strict attention to something. Kailangan po yung tatlo ay talagang bukas ang mata. No? Alam yung mga nangyari sa mga paligid. Naroon po ating Panginoon to pray. Pag-aralan po natin ano bang klaseng prayer ginawa ng ating Panginoon. No? Ano bang uri ng panalangin? Maaari kung siguro po tayo ang nandun sa ganong kondisyon, maaari po ang sabihin natin yung prayer ng Lord, alisin niyo po ito. Maaari bandigan natin prayer. Tingnan po natin yung prayer ng ating Panginoon. Takpo natin sa Lucas 22 verse 42. Okay. Basahin ko po sa inyo sa English translation. Sabi niya po, Father, if you are willing, take this cup from me, yet not my will, but yours be done. Meron pong 4 na bahagi na nais ko po pagbigyan po natin ng pansin sa panalangin ng ating Panginoon. Ang una po ay yung object of his prayer. Address. Kanino niya po ito in-address? Sino po ba yung object ng prayer niya? No? Doon po sa Mark 14 verse 36, ang ginawa po niya rito ay, yung pong translation po rito, yung word na Abba Father. Okay? Abba Father. Sinabi po Abba Father. Sa iba pong translation, sa iba pong mga sulat ng Gospel ay Fatherland. Yan lang po yung pinag-iit yung Abba Father. Yung word Abba po kasi, isang Aramaic word,
po yung equivalent, yung ating po napag-aaralan, kung natatandaan nyo, ano sinasabi, equivalent po to the word na daddy sa atin ngayon. Okay. Ito po ay ginagamit usually doon po sa household noong time na yon. It denotes intimacy. Now, deeper, intense intimacy. Kaya pag tinawag yung daddy, sabihin, malalim yung relationship ninyo. At ginagamit po ito ng mga Hudyo in the Jewish household. No? Yung tawag sa tatay na maaaring yung gawing tatay. Pero never po itong ginagamit ng mga Hudyo pag sila ay nakikipag-usap sa panalangin sa ating Panginoon. Never po ginagamit yung word na Abba. No? Pagkat it denotes intimate and intense relationship. Sa relasyon po sa naman, ginagamit po nila ito. Pero pag relasyon na po pinag-uusapan ng tao at sa Diyos, ang Hudyo po ay maingat na hindi po ginagamit yung word na Abba. Okay? Pero praise the Lord! Hallelujah! Hindi po ba kayo nakagagala na kayo po ay makakatawag sa ating Diyos ng Abba? Buksan niyo po ang Bible niyo po sa Romans chapter 8, verse 5. Okay. Sa Tagalog po, ganyan. Sa English translation po, ma-appreciate niyo po. Pero hayaan niyong basahin ko po sa Tagalog. Romans chapter 8, verse 15. Ang sabi po rito, sapagkat hindi kayo tumanggap ng espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot, ang tinanggap ninyo yung espiritu ng pagiging anak. At ito ang nagbibigay sa atin ng karapatang tumawag ng Ama, Ama ko. Sa English translation is Abba, Abba Father. Tama po ba? Yung po. Alam nyo, higit po tayo mapalad kung tatawagin po na o sasabihin po natin yung relationship natin ngayon sa ating Panginoon. Meron tayong intimate relasyon sa ating Panginoon ngayon, sa ating Diyos, sa ating mga, not because na tayo ay righteous, not because na kayo ay mabuti, not because na kayo malapit sa Diyos at lalo kayong tinig kayo narito sa iglesia ito. Ngunit dahil sa ginawa ng ating Panginoon sa Kristo, ngayon bilang mga anak ng Diyos, ay meron tayong malalim na relasyon sa ating Ama na dati matatawag natin siya, makapaglalambing tayo sa Kanya, sabi na, Daddy, Daddy. Hallelujah. Ito po yung napakaganda. Dati po ang ating Panginoon sa Kristo lang pwede tumawag sa Kanyang Aba. Pero dahil sa ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo, ang sabi, hindi kayo binigyan ng espiritu ng pagkatakot, kundi kayo binigyan ng spirit of adoption, na tayo ay anak ng Diyos ngayon. Sabi mo sa katabi mo, anak ng Diyos ikaw ngayon. Di ba sabi po sa John 1:12, yung mga tumanggap sa ating Panginoon ay binibigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Kaya tayo pwede tumawag, Abba, Daddy. Wow, Daddy ko, kailangan ko kung ganito. Nandun yung intense at malalim na relationship na alam natin na pag lumapit tayo sa Kanya, hindi niya tayo tatanggihan. Kung ano makakabuti sa atin ay ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Praise God. Malalim ang relationship natin. Alam ko, dati po kasi alam ko, anak din ako ng Diyos noon. Kaya po narinig natin, bakit wala ba anak ng Diyos? Diba? Lahat daw kasi ng tao, noon, anak din ng Diyos eh. Mali pa lang. Ang may karapatan lang pala maging anak ng Diyos, yung taong tumanggap kay Kristo Jesus. Yun ang sisi sa kanyang kasalanan. At tinanggap yung ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Tinanggap yung ino-offer na salvation ng ating Panginoon. Doon ka lang pala magiging anak ng Diyos. Doon ka pala magiging makakatawag sa Kanya ng Daddy. No? At
thanks be to God, ginawa ito ni Kristo para sa atin. Hindi tayo naghihirap, si Kristo naghihirap, no, para sa atin. Pangalawa pong bahagi ng kanyang panalangin, yung condition of his prayer. Sa Luke chapter 22 verse 42b, ang ating Panginoon po ay in-state yung condition ng kanyang panalangin. Yung desperate prayer niya, sabi niya, if you are willing. Sa inyo po yan, if you are willing. Ano sa inyo po mga kasi? Sa Matthew po kasi, ay sa different account po, ang sabi po sa Matthew 26 verse 39, if it is possible. Sa Mark chapter 14 verse 36, everything is possible for you. Ang ating po Panginoon, sa tindi po ng kanyang nararanasan, pressure sa kanyang buhay at that time, he prayed, Father, if it is possible, remove this cup. Take away this cup from me. Ang Panginoon, iniis sa kanyang Ama, doon po doon sa realm ng nais ng kanyang Ama, yung dream ng purpose ng kanyang Ama, kung paano ma-accomplish ng salvation, yung possibility, maaari ba, na huwag siya dumaan sa mga bagay na ito. Pero yung gusto ng ating Panginoon ay naroon pa rin siya sa loob ng kalooban ng kanyang Ama. If this is any possible way, no? Father, no? Let me do it that way. Yun po yung gawin ko. Pero ano po sabi ng Panginoon? If it is possible to you. Everything is possible to you. For 3 times, sa kanyang pong panalangin, ay yung pong panalangin na ito ang paulit-ulit niyang ginagawa. Para sa sabi po natin, Panginoon, Ama, kung gusto mo lang, meron bang ibang way na ma-accomplish yung plano mong salvation? Hindi siya sinasabi talaga na gusto kong umalis dito, kundi siya sabi niya, kung kalooban mo, Panginoon. Alam niyo, marami po mga Kristiyano po kasi, kung manalangin, meron ng plano. Talaga. Ano po ibig sabihin? Meron siyang mga talagang balaki sa buhay nila. At pagdadali po niya sa panalangin sa Panginoon, Panginoon, ito po yung plano ko sa buhay. No? Pero, kung anong kalooban mo, may plano na siya, pero tinatanong ang ating Panginoon. Pero ang Panginoon, ang tinatanong ko ng Panginoon, if you desire, Lord, kung gusto mo, kung ito ay ayon pa rin sa iyong mga plano, kung merong ibang paraan na ayon sa iyong mga plano, ito po yung gagawin ko. Only if you desire, Father, kung ito yung nanaisin mo, ay ito po yung gagawin ko. Hindi yung, ito yung gusto kong gawin. Lord, parang bahala ka na. Ang pangalawang pong aspect po ng prayer po niya, na bahagi, ay yung petition. Take this cup from me. The word is the original meaning carry beside the Greek. Sa New Testament, it means take away, carry away, remove, alisin nyo. Yung cup, alam po natin, is drinking vessel. Pagkat pinag-uusapan po sa Old Testament o sa Bible, kadalasan po ang cup ay, ito po yung expression ng destiny. Ng good, both good, and bad, in bad senses. Ito po ay pag pinag-usapan po yung cup, usually it refers yung infliction ng punishment na nais ng Panginoon. Ito ay associated with the wrath of God o yung galit o puot ng ating Panginoon. Yung puot at galit ng Panginoon gawa ng kasalanan. Ito po yung nagre-represent yung talagang
yung judgment na gagawin ng Panginoon sa mundo o sa taong makasalanan. No? Alam po natin, while yung knowledge ng ating Panginoon, na alam niya na dadaan siya sa mga lahat ng ngayon. Mga bagay ito, kakargahin niya. Ipapataw sa kanyang lahat ng kasalanan ng tao. At siya ay huhusgahan ng kanyang ama. Siya po ay abandon ng lahat ng ito. Sabi ng Lord, Ama, pwede ba? No? Ialis mo to. Kung nais mo, kung kalooban mo, take away this cup, yung wrath, yung galit, yung pukot mo, ay alisin mo, na hindi kung maranasan yung pukot at galit mo, gawa ng kasalanan ng maraming mga tao. Yung pang-apat kong playan ng ating Panginoon is submission. Not my will, but thy will be done. Hindi yung kalooban ko. Parang ko sinasabi sa English, nevertheless, Lord, kung ayon sa kalooban mo, alisin mo po ito, nevertheless, yung kalooban mo masunod, hindi akin. Kung ano talaga yung plano mo, kung ano talaga yung banak mo, kung ano talaga yung nakakusahan natin, kung ano talaga yung po ang gawin po, i-resign. No? Despite yung kanyang petition, despite yung kanyang pag-iusap, parang nasabi ng Panginoon, ang primary dito, ang unang-una dito, ikaw. Kung ano gusto mo. Yung gusto ko, wala na yun. Secondary lang yun. Parang hindi na mahalaga yun. No? Kung ano man yung naisin niya, lahat ito po ay sinurrender niya sa ating Panginoon. You should be surrender. No? Imbis na ipitisin niya sa Panginoon na gawin yung specific na nais niya, he prayed, let your will be done. Hindi sinabi dapat ito gawin na lang natin para hindi ko maranasan niya. He prayed, let your will be done. Ang isa po napakaganda kasi, hindi po tayo dapat bilang mga Kristiyano na dalawa po natin yung preference natin sa ating buhay. At ito po yung nais natin paaprubahan sa ating Panginoon. Sabi natin, not my will, but thy will be done. Kaya po ba natin yung will ng ating Panginoon? No? O yung will natin ang gusto natin gawin? O pagka yung will ng Panginoon tumamak sa will natin, okay lang. Pagka medyo hindi tama, no? Hindi natin nahin. Pag ito ay medyo kumontra doon sa nais natin. Kung ito po ay magdudulot sa atin ng kalungkutan, ng sakit. Kung ito po ay magdudulot sa atin na yung ating plano sa buhay ay pipitawan natin at iiwanan natin at yung will ng Panginoon ang dapat nating gawin, magagawa ba natin? Can we ask God na let your will be done? Kung ano po yung kalooban mo, Panginoon. Ready po akong isang tabi kung ano yung plano ko sa buhay. Pwede kong isang tabi yung naisip ko sa buhay. Pwede kong isang tabi yung relasyon ko na hindi tama sa aking buhay. Miski makaranas po ako ng hapdi, sakit, at stress, gagawin ko, Panginoon, pagkat ikaw ang nagsabi na dapat kami mag-submit sa iyo. Na dapat kami ay sumunod sa iyo. Kaya natin gawin yun. Ating Panginoon. Bagat nakikita po ng ating Panginoon na sa Kristo yung dadanasin niya. Alam niya, yun po yung pinakamasakit dun eh. Alam niya yung dadaanan niya. Alam niya yung mangyayari sa kanya. Na bagamat siya'y walang kasalanan, bagamat siya'y Diyos, na nagkatawang tao, na hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos, dadaan siya sa isang experience na napakahirap tanggapin. Na para bang pwede kang umalis, hindi mo kaya, hindi mo ginawa dahil mayroon kang naisin at nais mong isubmit yung kagulooban mo sa kalooban ng iyong Ama.
Ganun po. Minsan marami po mga Kristiyano, ang problema, may mga plano na sila. Paano po kung yung plano ng Diyos, iba sa plano ninyo? Kung ano po eh. Are we willing to submit? Ang ating Panginoon, hindi naman yung wini-insist niya. Lord, if it's possible, if your will, kung nanaisin mo lang, Lord, yung po yun eh, iba yung Lord at yung plano ko. Please, checkin mo naman. Kaya at the end, ang sabi niya, pagkatapos ng petition, but not my will, Lord, but thy will be done. Ikaw po yung Panginoon na masusunod, hindi ako. Pangatlo po, it was a place of priority. Makikita po natin, as Jesus prayed doon sa garden, may dalawang priority po tayong makikita po doon eh. Unang-una yung priority of Jesus. May konta na, no? Ang ating Panginoon, siya po ay nabuhay, siya po ay nagkatawang tao upang gawin ang kalooban ng Panginoon. Yung po yung priority niya, no? Alam niya po yun eh. Come what may, ang priority sa buhay ng ating Panginoon ay to do the will of the Father. Sa Luke chapter 2 verse 49, nung siya po ay 12 years old, di po ba? Nang po siya ay nagbiis po doon, na pumunta po doon sa temple, na hinahanap po siya. Ang sabi niya po sa kanya, naparito ko dahil sa laman, wish you not that I must be about my Father's business. Ano mo dapat kong gawin? Ano mo dapat ako ay narito sa templo ng aking Ama at gawin yung business niya? Sa John chapter 4 verse 34, sabi niya, ang pagkain ko ay at ko pa rin, ang kalooban na nagsugo sa akin, at ganapin ang pinagagawa niya. Sa John chapter 6 verse 38, kapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban na nagsugo sa akin. Ang top priority na natin, Panginoon, buhat lang siya isilang sa mundong ito, ay gawin ang kalooban ng Diyos. Kaya po no, sa John chapter 19 verse 30, habang siya ay nakabayubay doon sa krus ng Kalbaryo, ang sabi niya, naganap na. Ama, natapos ko na. Naganap ko na ang kalooban mo. Bagamat maraming naging mga sagaban, bago pa lang siya nagsimula doon sa kanyang ministry, no? Nais na ni Satanas na siya ay magkasala upang hindi niya maganap doon sa krus ng Kalbaryo. May nabasa po, sabi po sa commentator, in the Garden of Gethsemane, si Satanas po ay gumagawa pa rin ng paraan upang wag matuloy yung Calvary at magkaroon ng katubusan ang mga tao. Kaya po pagsabi niya po noon, gusto niya gawin yung kalooban ng Diyos. Nais niya maganap yung kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Since na siya ay panganak hanggang doon sa krus ng Kalbaryo at ng bandang huli, lumatapos niya na at alam niyang kumpleto na naganap na. It is finished! Yung salvation mo, it is finished! Yung plano ng Panginoon, bagamat ito'y naging napakahirap sa buhay ni Kristo, ay ginanap niya yung kalooban ng Diyos. Ang naging priority niya habang lumalakad sa mundong ito ay gawin yung kalooban ng Diyos. Pero yung pangalawa, ano po ba yung priority of disciple? Nung sinabi po ni Kristo, watch and pray. Para kayo ay makaiwan sa temptation. Your flesh is weak. The spirit is willing. Your flesh is weak. Ano po ginawa nung tatlo? Natulog. Ang ilang Panginoon is to do the will of God. Pero po ang priority ng tatlo ay mamahinga. Kasi napapagod na kami. At biruin mo sa linggo naman panay na magtrabaho. Pag Sunday, tulog naman. Ang priority nila matulog, ipahinga. Yung kanilang mga sarili, iniintindi nila yung kanilang mga sarili.
paano magkakaroon ng pahinga, yung kalampagan ng katawan, o maaari yung ibang mga tao, priority nila ay yung trabaho. Maaari priority nila yung iba kaysa mag-worship sa ating Panginoon. What is your priority sa buhay ninyo? Hindi ko po alam. Pero, si Kristo ang priority niya, gawin yung kalooban ng Panginoon. Yung tatlo po dito, ang priority na matulog. No? Ipahinga yung kanilang sarili. Tingnan niyo po yung sa Mark chapter 14 verse 37. Meron pong isang napakagandang pwede po tayong makuha dito. Sa Mark chapter 14 verse 37, okay, hindi ko na masyado. Ito. Nagbalik siya, dilat kanyang natutulog ang tatlong alagad. Sinabi ng Pedro, natutulog ka, Simon? Hindi ka ba makapagpintay kahit isang oras man lang? Ano po yung papansin niyo po nun? Tinawag ng Panginoon si Pedro na Simon. Yung dati nga po pangalan. It means, Simon means to hearken or to listen. Hindi po sila nakikinig sa Panginoon. Hindi po sila sumusunod sa Panginoon. Na dapat po si Pedro, ay dapat yung Pedro bili sa kanyang pangalan, dala. Kung ay dapat naman po siya, pero hindi pa rin. Kaya sabi ko sa kanya, ayun pa kayo kung meron gustong iparating po ang ating Panginoon kay Pedro, tinatawag siyang Simon. Di po ba? Tinatawag siyang Simon. Kaya sabi niya kay Pedro, Simon, di ba sabi ko siya, papatay ka? Di ba sabi ko siya ay manalangin kayo? Ano ginagawa niyo at natutulog na naman kayo? You're acting like Simon, your old name. Pinalitan ko na yun Diba? Binago na yun Hindi ba lang ba kayo makipagpuyat sa akin? Alam niyo mga Kristiyano ba yun? Di ba? Iba ang priority nila. Alam niyo kung bakit mo nagtagumpay ang ating Panginoon? Kung inyo pong papasahin at titignan ang buhay ng ating Panginoon, alam niyo po isang sikreto ng Panginoon kung bakit po siya nagtagumpay at naganap niya yung pinagagawa sa kanya ng kanyang Ama. The secret is prayer. Hello. Prayer. Hindi po ba? Throughout His ministry, makikita niyo po siya. I-pray lang. Doon po siya kumukuha ng lakas. Dito po sa ating pinag-aaralan, nung po siya nanalangin, pinadala po ang anghel upang siya ay may strengthen. Pero mga disciple po, kaya nga sabi niya doon sa tatlo, ay manalangin, watch and pray. The Spirit's willing you, but your flesh is weak. Kita niyo po nangyari sa kanya. Si Pedro, mayabang-yabang, kinailangan ng Panginoon. Yung mga kanyang disciple, iniwanan siya. Kala nila, tapos na ang ministry ni Jesus. Ang tagal-tagal itinuturo sa kanila na siya ay buwan mula sa mga patay. Pero inyo, hindi pa nila pinaniniwalaan yun. Pero inyo sa tagal na kasama ng Panginoon, nakita niya yung mga miracles. Hindi pala sila sold na after 3 days, ang Panginoon ay babangon muli sa mga patay at muling mabubuhay. Di po ba wala No one expect and believe the truth na mayroong resurrection from the dead. Na ating Panginoon ay babangon muli. Nasaan ba sila ng mga Panginoon? Di ba nangingisda? Di ba nabalikan na sila lahat? Hello? Di ba? Nung mga nagulit, nung pinalitan mo, wala na ng Panginoon. Hindi mo ano nila expect. Sana nagbantay sila. Hintayin nila. Hindi, nagbalikan talaga sila Hindi ba paniwala? Ay nga si Tomas ay, hindi ako maniniwala niya,
So, ano lang yan, isang another story niya. Maniniwala lamang ako, pag nahawakan kayo kami niyan, makita ko yung butas ng kanyang kamay, doon ako maniniwala. Diyos lang yan, Hindi na. Wala naman talaga naniwala Hello? Kaya nga po sila nangalan, kaya po sila kaya-kaya because they paid to pray. Kaya marami po mga Kristiyano, hahapay-hapay Hindi po ba? Ang priority po nila, bigyan kasiyahan yung kanilang sarili. Ang priority po nila, gawin nila yung nais nila sa buhay. Ang priority nila, yung plano nila sa buhay nila. Hindi man nila naging priority kailanman ang Diyos na nagbigay buhay sa kanila. Kumusta po kayo sa umalang ito? Maaari po, under pressure po tayo. Iba-iba yung nararanasan natin sa ating buhay. Pero madalas ko pong sinasabi sa inyo, pagka kayo po ay nakakaranas ng mga pagsubok, trials, and temptation sa inyong buhay, isa lang po ang solusyon. Lumuhod. Lumapit sa Diyos. Huwag humiwalay. Huwag lumayo. Ang ating Panginoon, na maranasan niya ito, lalo po siya. Ang sabi ko na he earnestly pray and beg and call. Hindi siya ginawa yung sarili niya, kundi lalo siyang lumapit sa kanyang Ama. Tayo po, ano po natin gagawin? Kung tayo po ay nasa struggle, kung tayo po ay naguguluhan sa buhay, kung tayo po nakakaranas ng mga problema sa ating buhay, imitate po natin ang ating Panginoon. Tumupo tayo, manalangin tayo, at tumingin ng hawak sa ating Panginoon. Hindi niyo po kailanman makakayang mag-isa yung laban na yan. Kailangan po natin ang Panginoon. Siya po yung magbibigay ng wisdom sa atin. Sabi po ni James, di po ba? Kung kayo po ay if you lack wisdom doon sa mga trial, persecution dumadang sa inyo, na kailangan nyo ang karunungan na nanggagaling sa Panginoon upang magpasagumpayan nyo ang mga bagay na ito. As for it, ang kailangan lang po natin manalangin, lumapit sa ating Panginoon. Ibigay po natin priority natin ng ating Panginoon. Alam ko marami po kayong ginagawa. Lahat tayo busy. Pero huwag po natin bigyan o huwag po natin kalimutan ang ating Panginoon na nagbigay buhay sa inyo. In everything, siya po yung mga priority niyo. Hindi po dahilan na may exam kayo kinabukasan. Hindi po dahilan na may pasok kayo bukas. Hindi po dahil na busy kayo. Meron po rin sa Facebook namin. Masyado kong busy. Huwag sanang tumating ang panahon na pag kailangan mo ang Diyos naman ang busy. No? Ang hirap kaya ito. Diba? Kasi hindi tayo busy. Ngayon, baka naman pagluhod mo, may pinagkakaba ng ibang Panginoon. Sorry, child. I'm too busy. Maliit lang yung kailangan mo, mas malaki pang kailangan na mo. In everything, iluhod po natin sa Panginoon at ito dali natin sa Panginoon. Hindi po ano yung plano natin. Maging panalangin na natin, Panginoon, if it's possible, Lord. No? O di naman, your will be done. Isang tabi ko ang plano ko. Isang tabi ko ang lahat ng mga gagawin ko. Your will be done.